ating mga balita mga kabayan, posibleng simula na sa susunod na linggo ang extradition ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. ayon kay Justice Asik Meco Calabano. Mismong ang Pangulo ng Timor-Leste ang nagsabing inaasikaso na ang extradition na pinatalsik na kongresista. Si Teves ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 2023. Marso nitong taon nang mahuli si Teves sa Timor-Leste. Simula noon, nasa kustodya na siya ng pulis doon. Samantala, sa iba pang balita, nanindigan naman ngayon si Vice President Sara Duterte na hindi siya isang bratinilya o spoiled brat. Ito'y matapos ma-defer ang pagdinig ng budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Sinabi ni VP Sara na kilala siya ng mga tao mula pa nung nasa Davao siya, maging mayor at maging isang vice presidente ng bansa. Anya, hindi niya inaabuso ang otoridad na anumang opisina ng kanyang inuokupahan o bilang isang vice presidente ng Pilipinas. Samantala, palagay ni Duterte na kaya nasabi ito sa kanya ay hindi lang sanay ang ilan sa mga miyembro ng Kamara o hindi nila gusto ang nakuha nilang sagot mula sa kanya. Ngayong araw ng Martes, nakatakdang humarap muli ang OVP sa budget briefing sa Kamara. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, lilitisin muna dito sa Pilipinas ang mga kasong kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy bago pagbigyan ang posibleng extradition request ng Estados Unidos, kung saan naharap din siya sa patong-patong na kaso kabilang ang conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, conspiracy at cash smuggling. Pero ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kapag napatunayang nagkasala si Kibuloy ay marapat na pagsilbihan muna nito ang sentensya sa bansa bago pagkalooban ng hiling na extradition ng Amerika. Sa kabila nito, kinilala rin ng DOJ ang extradition treaty o kasunduan ng Pilipinas at US kaugnay sa mga kasong kinakaharap ni Kibuloy. Nangako rin ang DOJ na susunod sa tamang proseso sa paglilitis kay Kibuloy. Umagang balita sa Kings Radio. Samantala mga kabayan, maring umabot sa mahigit kalahating milyon ang bilang ng mga kandidatong maghain ng kanilang kandidatura para sa May 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pinaghanda na ng komisyon ang nakatakdang paghahain ng Certificate of Candidacy kung saan hindi lamang mahigit kalahating milyon ang posibleng bibisita sa mga opisina ng komisyon, kundi maging ang mga supporter ng mga kandidato. Sa 2025 elections, abot sa kabuang 18,279 positions ang pupunan. 12 dito ay para sa mga senador, 254 district representatives at 63 party list representative. Mayroon ding 82 probinsya ang mga ngailangan ng gobernador at vice-gobernador at 800 para sa mga provincial board member. Sa city level, 149 syudad ang mga ngailangan ng mga alkalde at vice-alkalde, habang 1,682 city council position din ang pupunan. Para sa municipal level, abot sa 1,493 bayan ang ngailangan ng alkalde at vice-alkalde at kabuang 11,948 municipal councilor. Samantala, sasabay rin sa 2025 midterm elections ang pinakaunang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARM. Dito ay pipili ang mga residente ng 32 kandidato para sa parliament at 40 ang pipiliin bilang kinatawan ng mga local party list. Magsisimula ang filing ng COC mula October 1 hanggang Oktobre 8 taong kasalukuyan. Umagang balita sa Samantala mga kabayan, bilang panghuli sa ating balitang pambansa, may basbas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsibak sa pwesto kay Bureau of Immigration o BI Chief Norman Tansinco. Ito ang kinumpirma ni PCO Secretary Cesar Chavez. Ayon kay Chavez, ang pag-relieve sa pwesto kay Tansinco ay may kaugnayan sa isyu ni Alice Guo na nakatakas palabas ng bansa. Una nang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may gugulong ng mga ulo dahil sa pagtakas ni Guo. Sa kabilang dako, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nagkasundo na sila ni Pangulong Marcos na sibakin sa pwesto si Tansinco. Inirekomenda ni Casini Remulla ang pag-relieve kay Tansinco. Umagang balita sa Kings Radio. Oras ganap ng 6:56 ng umaga, Philippine Standard Time. Dumako tayo sa mga nakalap na balita at mga kasamang Kings Radio reporter sa buong kapulan ng Kamindanawan sa atin namang Balita Mindanao. Sa ating pong balitang Mindanao, mga kabayan, wanted na NPA member isinilalim sa 4th Infantry Division Medication matapos itong masugatan sa engkwentro. Detalye mga kabayan mula kay Edgar Cabanyo. Balita Mindanao. Binigyan ng medikasyon
ng mga sundalo ng 4th Infantry Diamond Troopers Division, Philippine Army ang nahuling sugatan na kasapi ng Rebuilding New People's Army o NPA na nakaengkwentro ng 58th Infantry di Malulupig Battalion sa Barangay Mananumdaan, Misamis Oriental, Kamakalawa. Ito ang sinabi ni 58th IB Commander Lieutenant Colonel Christian Uy sa pamamagitan ng kanilang Civil Military Operations Head 2nd Lieutenant Merinol Ria Cuis sa publiko. Sinabi ni Cuis na ang pagkahuli kay Daryl Layuma bilang liaison officer sa SDG Eagles SRC-1 sa North Central Mindanao Regional Committee sa CPP-NPA ang epekto sa pinalakas na intense military operation sa nasabing lugar. Ito ang rason kung bakit naiwan si Ayuma ng kanyang mga kasamahan na resulta ng 10 minutong sagupaan ng dalawang armadong grupo ng Philippine Army at NPA. Na-recover ng militar ang M16 rifle sa kaparehong grupo na naiwan sa encounter site ay hiwalay na enkwentro sa Barangay Balason, Ingoog City noong nakaraang mga araw. Yan ang report. Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa Kings Radio Balita. Samantala mga kabayan, Comelec Surigao del Sur, tudo na rin ang paghahanda sa nalalapit na midterm elections. Alamin natin ang detalye sa report ni Marcel Bayuna. Balita Mindanao. Tudo na ang paghahanda ng Commission Election ng Comelec Surigao del Sur sa pagpapaalala sa mga residente ng probinsya na magparehistro na lalo na ngayong buwan na ang katapusan ng pagpapatala para sa darating na midterm election sa susunod na taon. Sinabi ni Attorney Ernie Palanan, ang Provincial Election Supervisor ng Surigao del Sur, gumawa na sila ng information dissemination sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng mga kabaranggayan para mapadali ang pagpapabot ng mensahe sa lugar. Nagpapatuloy din ang ilang mga satellite registration para hindi masyadong dagsa ang tao sa katapusan nitong buwan. Pinaalala ng opisyal na ginawa nila ito upang hindi na magkabuhol-buhol ang tao sa pagsapit ng huling araw na pagpapatala at iniiwasan din nila na hindi magkakaberya ang kailang mga kagamitan tulad ng mga computer at iba pa. At yan ang report, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio, Balitang Mindanao. Balita Mindanao. Balitang Mindanao, inyo napakinggan. Hatid sa atin mga kabayan ng EJ Pure Iron Tablet. EJ Pure Iron Tablet. Papatanggal po ng lasang amoy bakal na inumin natin tubig mga kabayan. Kaya gamitan ng EJ Pure Iron Tablet. Mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. At ngayon dumako naman tayo mga kabayan sa atin naman po balitang ibayong dagat ngayong umaga. Balitang ibayong dagat. Ibayong dagat. Sa ating po balitang ibayong dagat mga kampay, hindi ikinailan ng White House na nalulungkot sila at nadismaya na dahil sa hindi pa umuusad ang isinusulong nilang ceasefire deal. Ayon sa White House na patuloy ang kanilang pagkikayat sa panig ng Israel at Hamas para tumugon na sila sa nasabing ceasefire deal. Aminado sila na hanggang sa ngayon wala silang katiyakan kung maisa sa katuparan ba ang nasabing ceasefire. Isa sa mga inihalimbawan nila ay ang pagkakadiskubre sa bangkay ng 6 na bihag ng Hamas. Magtitiyak naman ng White House na hindi sila titigil kasama ang mediators na Qatar at Egypt para isulong ang nasabing ceasefire deal. Samantala mga kabayan, sa dagdag na balitang ibayong dagat, patay ang nasa 48 katao matapos sumabog ang truck na may kargang langis sa Nigeria. Naganap ang insidente ng mabangga ng tanker truck ang isa pang truck. Nadamay rin ang iba pang mga sasakyan na kasabay ng 2 truck na sumabog. Patuloy na inalam ng mga otoridad ang naging sanhi ng nasabing aksidente. Balitang ibayong dagat. Ibayong dagat. Balitang ibayong dagat, inyo napakinggan at sa ating mga kampayan ng SED Marketing. Ang tagagawa po mga kampay ng Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule. Pag kayo po bumili sa mga butika, dapat may tatak na SED Marketing mga kababayan. Mabibili po ang Panyawan Liniment Oil at Panyawan Capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balitang ibayong dagat. Ibayong dagat. At ngayon dumako naman tayo mga kabayan sa ating pong balitang Sports. Ngayon. pampalakasan sa sports. Sports. Ngayon. Abay, veterans forward Tristan Thompson ng NBA. Babalik sa Cleveland Cavaliers ng 1-year deal. Alamin natin yung sports mula kay Edgar. Sports.
Ngayon. Kabanyog, Gar. Babalik mula sa Cleveland Cavaliers ang veteranong forward na si Tristan Thompson. Ilang taon mula nang matrade siya sa ibang kupunan. Si Thompson ay isa sa mga pangunahing player ng Cavs noong 2016. Championship rin ang kupunan kontra Golden State Warriors kung saan naipanalo ng Cavs ang unang kampyonato nito. Nitong nakalipas na season, nakapaglaro pa siya ng 49 games, ngunit nasuspindi siya ng 25 games matapos magpositibo sa drug test. Pero batay sa unang statement ng Cavs, nakahanda muli ang kupunan na kunin ang veteranong NBA champion matapos ang naturang suspension at alukin muli siya na isang taong kontrata. Yan ang report, Edgar Cabanyog para sa Umagang Balita sa King. Balitang pampalakasan nyo na pakinggan at hitsaantin mga kabayan ng Grotol Mega at Grotol Syrup. Para sa mga chikiting Grotol Syrup at sa mga medyo malaki-laki na Grotol Mega po mga kabayan. Pampalakas, pampatangkad at hindi po sakitin, pampalakas po ng kanilang immune system at booster na rin po mga kabayan. Ang ating produkto mga kabayan, mabibili po yan sa mga suking butika over the counter nationwide. Grotol Mega and Grotol Syrup. Sports. At yan pong sports natin ngayon. Dumako naman tayo sa atin namang Showbiz. Samantala mga kabayan, sa ating balitang showbiz, Selena Gomez kabilang na sa billionaires list. Alamin natin ang detalye mula kay Marcel Bayuna. Kabilang na sa billionaire list ang Hollywood actress at singer na si Selena Gomez. Base sa Bloomberg na nasa 1.3 billion ang yaman ng 32 years old na si Gomez. Umarangkada ang yaman nito dahil sa kanyang Rare Beauty makeup company na kanyang tinuguyod noong nakarang 5 taon. Dahil dito ay kabilang siya sa youngest female self-made billionaire kasama sina Taylor Swift at Rihanna. Bukod sa kanyang makeup company ay ilang milyon din ang kanyang kinikita sa mga endorsement niya sa mga kilalang luxury brand. Isinilang sa Texas at half Mexican-American ay sumikat ito dahil sa kanyang pagiging pasyonista at mga naging mga nobyo niya. Nadiagnose nito ng bipolar disorder at autoimmune disease lupus. Siya rin ang may pinakamaraming followers sa Instagram kung saan aabot sa mahigit 424 million ang kanyang fans. At yan ang showbiz balita, Maricel Bayuna para sa Umagang Balita sa Kings Radio. Ngayon.